Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pag-asa ni Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po sinabi na mismo ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue nitong nakalipas na linggo lamang na wala ng pag-asang magtuos pa sila ng ating pambato na si Angas ng Pinas General Casimero, gawa ng mismo ang kanyang handler na si Mr. Ohashi na ang nagsabi na tinanggal na nila sa listahan ng mga potensyal na kalaban ni Inoue si Casimero nang dahil sa pag-overweight nito sa laban kontra kay Saul Sanchez. Ay tila nabuhayan nga po ang mga tagahanga ng former 3 Division World Champion na parang may pag-asa pang maikasa ang bakbakan sa pagitan ni Casimero at Inoue. Ito po ay dahil kung ating matatandaan ay noong mag-overweight ang Mexican former World Champion Luis Neri sa laban nito sa Japan noong taong 2018 ay sinabi din po ni Mr. Ohashi na hindi na nila itatapat ang Meksikano kay Inoue nang dahil sa pagkabigo nitong makuha ang tamang timbang. Sa katunayan nga po ay pinatawan pa ng parusang lifetime ban si Luis Neri sa Japan. Pero nang dahil pinatunayan ni Neri sa mga sumunod niyang laban na isang disiplinadong fighter na siya at lagi niya nang nakukuha ang tamang timbang, ay ang siyang dahilan kung bakit nagawang magbago ng isip ng kampo ni Inoue at pinaglaban pa din ang dalawa nitong nakalipas na buwan ng Mayo lamang. Bukod dyan ay tinanggal na din ang parusang lifetime ban kay Neri upang ganapin ang laban nila ni Inoue sa Japan. Bukod dyan ay sinabi din po ni Mr. Ohashi na pinilit daw talaga ni Luis Neri magsikap hanggang sa maging mandatory challenger ito ni Inoue, dahilan kung bakit nangyari ang kanilang laban. Kaya naman ang pag-asa po ngayon ni Casimero upang maganap ang kanilang bakbakan ni Inoue ay kailangan niyang gawin ang mga ginawa ni Neri. Kailangan niyang ipakita na hindi na siya mabibigo pang kunin ang tamang timbang sa mga susunod niyang laban at sikapin na maging mandatory challenger siya ni Inoue sa pamamagitan ng pagtalo sa mga kapwa niya world-rated fighter. Pero syempre ang problema din po dito mga idol ay dahil baka sa oras na maging mandatory challenger si Casimero ay doon naman magdesisyon ng umakyat ng 126-pound featherweight division ang binansagang halimaw ng Japan. Kaya naman sa ngayon po ay masyado pa talagang komplikado ang mga sitwasyon. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila handa na nga pong bumawi ang former WBA Junior Welterweight World Champion Pitbull Isaac Cruz matapos ng kanyang hindi inaasahan masaklap na pagkatalo sa kamay ng heavy underdog at bagong kampyon na si Jose El Rayo Valenzuela nitong nakalipas na buwan ng Agosto lamang. Nakatakda na po kasing bumalik si Pitbull sa ibabaw ng lona ngayong darating na buwan ng Enero kung saan sasabak ito sa undercard ng David Benavides versus David Morrell Jr. At dahil isang bigating boxing event ito, kaya naman asahan din po natin na isang bigating laban ang gagawin ni Pitbull kontra sa bigating boksingero. Abangan lang po natin ang mga ilalabas na detalye sa mga susunod na linggo patungkol dito. Sisikapin po ni Pitbull na makabalik sa tuktok ng boxing at maging isang ganap na world champion ulit dahil halos 4 na buwan lang ang itinagal ng kanyang pagiging kampiyon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.